Mga lolo at lola, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Mayo 14, 2026, 3 araw na lamang. At sa araw na yon, ang milyon-milyong pensyonado sa buong Pilipinas ay maaaring makatanggap ng isang bagay na matagal na nating pinag-usapan, ang 3,000 peso pension add-on. Ngunit ang pinakamalaking tanong na itinatanong ng bawat pensyonado sa akin araw-araw ay ito: sabay ba itong darating sa aking regular na pensyon o hiwalay? Kailangan ko ba pumunta sa bangko? May kailangan pa ba akong gawin? Mga kaibigan, ang lahat ng sagot ay nandito sa video na ito. Huwag lumayo. Dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buwan na yung Mayo 2026. Makinig kayo ng mabuti. Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal kong lolo at lola. Muli tayong nagkita dito sa inyong pinakamapagkakatiwalaang sulok ng internet, ang inyong kaibigan sa lahat ng bagay tungkol sa pensyon, sa benepisyo, at sa lahat ng karapatang kailangan ninyong malaman bilang isang pensyonado ng ating bansa. Bago pa man tayo magsimula, gusto ko munang sabihin sa inyo, kung first time ninyong manood ng aming channel, maligayang pagdating. At kung isa na kayo sa aming pamilya dito, alam ninyo na ang aming pangako. Walang fake news, walang pag-aalaga ng pag-asa na hindi naman totoo, walang exaggerasyon, totoong balita lamang, totoong impormasyon para sa totoong benepisyo ninyo. At ngayon, ang totoong balita na ito ay isa sa pinakamalaki para sa bawat pensyonado ngayong Mayo 2026. Mga kaibigan, 3 araw na lamang, Mayo 14, 2026. At sa paligid ng araw na iyon, ang usap-usapan sa buong bansa ay ito, ang 3,000 pension add-on. Ngunit hindi lang ito usap-usapan. Ito ay isang benepisyo na nakabatay sa mga opisyal na abiso mula sa SSS at GSIS. At ang aming misyon ngayon ay tiyakin na kayo, ikaw, ang aming mahal na manunood, ay handa na at may sapat na kaalaman para matanggap ang benepisyong ito ng buo, ng tama at ng walang abala. Kaya simulan na natin. Handa na ba kayo? Dito na tayo magsimula. Una sa lahat, alamin natin ang pundasyon, ang 3,000 pension add-on. Ano ba talaga ito at saan ito nanggaling? Ang 3,000 add-on ay hindi isang bagong programa na biglang lumabas sa ere. Ito ay resulta ng mahabang proseso ng pagbabago sa ating sistema ng social protection sa Pilipinas. Para sa mga SSS pensyonado, ito ay konektado sa Republic Act 1 Lem 2099, ang bagong Social Security Act, at sa patuloy na pagpapatupad ng Cost of Living Adjustment o COLA na layunin ay tulungan ang ating mga pensyonado laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, at pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa ating mga GSEs pensyonado naman, ito ay bahagi ng Enhanced Pension Supplement, isang karagdagang benepisyo na ibinibigay sa ibabaw ng inyong regular na Basic Monthly Pension or BMP. Ang GSEs ay opisyal na naglabas ng abiso tungkol sa supplement na ito bilang bahagi ng kanilang pangako na mapabuti ang kabuhayan ng kanilang mga miyembro. Bakit Mayo 2026 ang piniling oras para sa add-on na ito? May 3 malakas na dahilan na dapat ninyong malaman. Una, ang Mayo ay ang National Senior Citizens Month sa Pilipinas. Sa buwan na ito, ang pamahalaan at iba't ibang institusyon ay nagbibigay ng espesyal na pagkilala sa ating mga nakatatanda. Ang 3,000 add-on ay isang konkretong paraan ng pagpapakita na ang pamahalaan ay kumikilos, hindi lang nagpapahayag ng salita, kundi nagbibigay ng tunay na tulong sa bulsa ng bawat pensyonado. Pangalawa, ang sitwasyon ng ating ekonomiya. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang inflation ay patuloy na nagdudulot ng pressure sa mga pangunahing bilihin. Ang bigas, mantika, asin, gamot, ang lahat ng ito ay nakakaranas ng pagtaas ng presyo sa nakalipas na ilang buwan. Ang 3,000 add-on ay isang direktang tugon sa katotohanan ito na kinakailangan ng ating mga pensyonado ng mas malaking purchasing power ngayon kaysa kailanman. Pangatlo, ito ay bahagi ng mas malawak na programa, ang Expanded Senior Citizens Act,
at ang patuloy na pagsisikap ng SSS at GSIS na mapabuti ang kanilang benefit delivery system ay nagbibigay ng legal at institusyonal na pundasyon para sa add-on na ito. Hindi ito basta-basta ipinangako. Ito ay nakalagay sa mga opisyal na dokumento at abiso. Ngayon, ang pinakamahalaga, ang pinaka-pressing na tanong na itinatanong ng milyon-milyong pensyonado sa buong bansa. Sabay ba itong darating sa regular na pensyon o hiwalay? Makinig kayo ng mabuti dahil dito kailangan ninyong mag-concentrate. Para sa mga SSS pensyonado, ang sagot ay ito. Ang 3,000 add-on ay kasama na sa inyong regular na monthly pension release. Hindi ito isang hiwalay na tseke. Hindi ito isang hiwalay na remittance. Hindi kayo kailangang pumunta sa espesyal na counter o mag-apply ng hiwalay. Ito ay automatic na idadagdag sa inyong kabuang pension amount at darating sa iisang disbursement kasama ang inyong regular na monthly pension. Halimbawa, kung ang inyong regular na SSS pension ay 5,200 bawat buwan, ang inyong matatanggap ngayong Mayo 2026 ay 8,200. Simple, automatic, walang dagdag na abala para sa inyo. Para sa mga GSIS pensyonado naman, ang sitwasyon ay bahagyang iba. Ang supplement ay inilalabas sa pamamagitan ng staggered schedule. Ibig sabihin, hindi lahat ng GSIS pensyonado ay makatanggap sa iisang araw. Ang inyong release date ay nakadepende sa huling dalawang numero ng inyong GSIS UMID card or pension account number. Ang balangkas ng staggered schedule para sa Mayo 2026 ay ganito. Ang mga account na nagtatapos sa 00 hanggang 29 ay nasa unang grupo, nakatakda sa unang linggo ng Mayo. Ang mga account na nagtatapos sa 30 hanggang 59 ay nasa pangalawang grupo, inaasahang sa paligid ng ikalawang linggo ng Mayo, na kasama ang Mayo 14, 2026. Ang mga account na nagtatapos sa 60 hanggang 79 ay nasa ikatlong grupo, ikatlong linggo ng Mayo. At ang mga account na nagtatapos sa 80 hanggang 99 ay nasa ikaapat na grupo, ikaapat na linggo ng Mayo. Napakahalagang tandaan, ang mga petsa ay maaaring magbago batay sa mga holidays at banking clearance days. Laging i-verify ang eksaktong schedule sa opisyal na GSIS website o sa inyong pinakamalapit na GSIS branch. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga bagay na madalas na nakakalimutan ng ating mga pensyonado, ang mga kondisyon at kinakailangan para matanggap ang add-on na ito. Hindi ito automatic para sa lahat. Mayroong mga particular na requirements na kailangan ninyong matugunan. Para sa mga SSS pensyonado, ang pinaka-critical na requirement ay ang inyong Annual Confirmation of Pensioners or ACOP. Ang ACOP ay ang proseso kung saan pinapatunayan ng SSS na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa inyong pensyon. Ito ay isang simpleng proseso ngunit napakahalaga. Kung hindi kayo nakapag-ACOP sa inyong itinaktang buwan, ang SSS ay maaaring mag-hold ng inyong pensyon, kasama na ang 3,000 add-on. Paano mag-ACOP? May tatlong paraan. Una, personal na pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch na may dalang valid ID. Pangalawa, sa pamamagitan ng My SSS Portal Online para sa mga nakarehistro na sa sistema. Pangatlo, sa pamamagitan ng isang authorized representative kung kayo ay may kapansanan o lubhang malayo sa branch. Kung hindi kayo sigurado kung nakapag-akop na kayo para sa taong ito, huwag maghintay. Pumunta sa SSS ngayon, bago mag-Mayo 14, 2026, and i-verify ang inyong status. Mas mabuti pang maaga kaysa matagal. Para sa mga GSIS pensyonado naman, ang inyong record ay kailangang malinis. Walang mga nakabimbing dokumento. Ang inyong e-card o UMID ay dapat na aktibo at up-to-date. Kung may mga outstanding na dokumento o requirements, ayusin na ito bago pa man mag-Mayo 14, 2026 para walang delay sa inyong release. Mga kaibigan, ngayon naman ay gagawa tayo ng mga totoong halimbawa para mas malinaw ang lahat. Dalhin natin ang mga numero sa totoong buhay. Sitwasyon 1, si Lola Nena, SSS pensyonado mula Cebu. Si Lola Nena ay 72 taong gulang, isang retired na guro. Ang kanyang kasalukuyang monthly SSS pension ay 6,800.
Ngayong Mayo 2026, ang kanyang pension release ay ganito. Ang regular na SSS pension niya ay 6,800. Kasama ang 3,000 add-on, ang gross na pension niya ngayong buwan ay 9,800. Ngunit si Lola Nena ay mayroon pa ring outstanding SSS salary loan na may monthly amortization na 450, kaya ang net na matatanggap niya ay 9,350. Nakakalimutan ng maraming pensyonado ito na ang lahat ng outstanding loans sa SSS o GSIS ay automatic na ibabawas sa inyong pensyon bago pa man ito mai-credit sa inyong account. Ito ang tinatawag na loan offset o benefit offset system. Kaya mahalaga na malaman ninyo ang inyong loan balance bago pa man dumating ang araw ng release para hindi kayo magulat nang makita ninyo ang mas mababang halaga sa inyong passbook o ATM. Sitwasyon 2, si Tatay Erning, GSIS pensyonado mula Batangas. Si Tatay Erning ay 68 taong gulang, isang dating municipal employee. Ang kanyang GSIS Basic Monthly Pension o BMP ay 12,500. Ang huling dalawang numero ng kanyang GSIS account ay 47 na nangangahulugang siya ay nasa pangalawang grupo ng staggered release, inaasahang makatanggap sa paligid ng ikalawang linggo ng Mayo 2026, eksaktong paligid ng Mayo 14. Ang kanyang gross pensyon ngayong Mayo ay 15,500, ang 12,500 BMP kasama ang 3,000 Enhanced Pension Supplement. Si Tatay Erning ay walang GSIS loan ngunit may PhilHealth Premium Deduction na 200 bawat buwan at isang GSIS Emergency Loan na may monthly amortization na 800. Kaya ang net na matatanggap niya ay 14,500. Dahil alam niya na hindi siya sa unang grupo ng staggered release, si Tatay Erning ay maingat na nag-iingat ng maliit na emergency fund para sa unang ilang araw ng buwan habang hinihintay ang kanyang pensyon. Ito ay isang napakamatalinong gawi na inirerekomenda namin sa lahat ng GSIS pensyonado. Sitwasyon 3, si Lola Carmen, isang espesyal na kaso ng dual pension. Si Lola Carmen ay 65 taong gulang. Siya ay isang dating private sector employee na nagretiro bilang SSS member. Ngunit ang kanyang asawa, si Lolo Ben, ay namatay bilang isang GSIS retiree. Kaya si Lola Carmen ay nakatanggap ng survivor's pension mula sa GSIS bilang byuda. Ang tanong, matatanggap ba niya ang 3,000 add-on mula sa dalawang pensyon? Ayon sa kasalukuyang patakaran, ang 3,000 add-on ay per pension account. Kaya potensyal na si Lola Carmen ay maaaring makatanggap ng 3,000 mula sa kanyang SSS account at 3,000 mula sa kanyang GSIS Survivor's Pension, nakabuang 6,000 na karagdagang benepisyo ngayong Mayo 2026. Ngunit, at ito ay napakahalagang NGU net, ang ganitong sitwasyon ay kailangang personal na i-verify sa parehong SSS at GSIS. May mga kondisyon at limitasyon na nakakaapekto sa dual pension eligibility. Huwag umasa sa chismis o sa ibang tao. Pumunta sa opisyal na tanggapan at i-verify ang inyong partikular na sitwasyon. Mga kaibigan, ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga bagay na dapat ninyong bantayan, ang mga babala na maaaring makaapekto sa inyong payment at ang mga scam na gustong magnakaw mula sa inyo. Babala 1, ang ACOP. Paulit-ulit nating binabanggit ito dahil napakahalaga nito. Ang Annual Confirmation of Pensioners ay ang paraan ng SSS para kumpirmahin na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa inyong pensyon. Kung hindi kayo nakapag-akop sa inyong itinaktang buwan, ang SSS ay maaaring mag-hold ng inyong pensyon at kasama sa hold na iyon ang 3,000 add-on. Huwag hintayin na ma-hold ang inyong pensyon bago kumilos. Gawin ito ngayon bago pa mag-Mayo 14, 2026. Babala 2, ang loan offset at benefit deductions. Suriin ang inyong loans bago pa man mag-release day. Kung hindi ninyo alam kung magkano ang inyong outstanding balance sa SSS or GSIS loans, ngayon na ang tamang oras para i-check. Mag-login sa My SSS or GSIS Zone. Tumawag sa SSS hotline na 1455 or sa GSIS hotline na
4747 o pumunta sa pinakamalapit na branch. Mas mabuti na alam ninyo ang halaga bago pa ito ibawas kaysa magulat kayo sa araw ng release. Babala 3. At ito ang pinakadelikadong babala, ang mga scammer. Kasabay ng malalaking balita tungkol sa pension benefits ay ang mga manloloko na gustong samantalahin ang sitwasyon. Narito ang mga tipikal na scam na kailangan ninyong bantayan ngayong Mayo 2026. Una, ang tawag na humihingi ng processing fee. Kung tatawag sa inyo ang isang tao at magsasabing kailangan ninyong magbayad ng bayad, kahit maliit lang, kahit 100, 200, or 500, para matanggap ang inyong 3,000 add-on, huwag maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para sa inyong pensyon o sa anumang benepisyo. Bawas na tawag agad. Pangalawa, ang fake SMS at messaging app scams. Kung makatanggap kayo ng text message o chat message na nagsasabing kailangan ninyong i-click ang isang link para ma-update ang inyong account o para ma-confirm ang inyong 3,000 add-on, huwag i-click ang link na yon, i-delete agad ang mensahe. Ang SSS at GSIS ay hindi nagpapadala ng mga ganitong mensahe na may link na kailangan ninyong i-click. Pangatlo, ang mga estranghero sa labas ng bangko o SSS GSIS branches. Kung may lapitan kayong isang taong hindi ninyo kilala sa labas ng bangko o sa harap ng SSS GSIS branch at nag-aalok na tulungan kayong kunin ang inyong pensyon, lalo na kung humihingi sila ng inyong ATM card, PIN o password, tumanggi agad at lumayo. Ito ay isang klasikong scam na maraming beses nang nag-abuloy ng malaking pinsala sa ating mga pensyonado. Kung may nagtatanong sa inyo ng inyong personal na impormasyon tulad ng SSS number, GSIS number, ATM PIN o kahit na petsa ng kapanganakan ninyo para sa mga kaduda-dudang layunin, tumawag agad sa SSS hotline na 1455 o sa GSIS hotline na 0288474747 para i-report ang insidente at i-verify ang impormasyon. Mga kaibigan, ngayon ay pag-usapan natin ang teknolohiya. Maraming lolo at lola ang nagsasabing mahirap ang teknolohiya para sa kanila. Ngunit nandito kami para sabihin sa inyo na ang My SSS at GSIS Zone ay ginawa para tulungan kayo, hindi para pahirapan kayo. Ang My SSS app at portal ay ang opisyal na online portal ng SSS. Dito ninyo makikita ang inyong pension amount para sa buong buwan kasama na ang 3,000 add-on. Makikita rin ninyo ang inyong loan balance at kung magkano ang eksaktong ibabawas sa inyong pensyon. Makukumpirma ninyo ang inyong ACOP status kung nakapag-ACO pa na kayo para sa taong ito. At makikita ninyo ang inyong disbursement date, ang eksaktong araw kung kailan inaasahan ang inyong pensyon sa inyong account. Para mag-register sa MySSS, pumunta sa mysgov.ph or i-download ang MySSS app mula sa Google Play Store o Apple App Store. Kakailanganin ninyo ang inyong SSS number at isang aktibong email address. Kung hindi kayo marunong mag-register, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, or sa pinakamalapit na SSS branch. Ang mga branch staff ay handang tumulong sa inyo. Para sa ating mga GSIS pensyonado, ang GSIS Zone ay ang inyong digital na kasangkapan. Dito makikita ninyo ang inyong staggered release date para sa Mayo 2026. Makikita rin ninyo ang breakdown ng inyong benepisyo, kung magkano ang BMP at kung magkano ang supplement. Ang inyong loan details at deductions ay nandoon din, kasama ang inyong complete pension history. Ngayon, para sa ating mga lolo at lola na mas komportable sa personal na pagpunta sa branch, heto ang aming pinakamahahalagang tips para sa mas magaan at mas mabilis na branch visit. Tip 1. Pumunta bago mag-8 ng umaga. Alam naming mahirap ito, ngunit ito ang pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang mahabang pila. Mas maaga kayo, mas mabilis ang serbisyo at mas malamig pa ang panahon. Tip 2. Gamitin ang priority lane. Bilang isang senior citizen, kayo ay may karapatang gamitin ang priority lane sa lahat ng SSS at GSIS branches, pati na rin sa mga bangko.
Ito ay isang legal na karapatan ninyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Huwag mahiyang humingi nito. Kung hindi kayo pinapayagan sa priority lane, magreklamo sa branch manager. Tip 3, magdala ng dalawang valid ID, ang UMID, SSS ID, GSIS e-card, o Senior Citizen ID ay tinatanggap. Magdala rin ng photocopy ng inyong mga ID para sa lalong kaginhawahan. Minalasman at kalimutan ninyo ang isang ID, mayroon kayong backup. Tip 4, huwag pumunta sa unang 3 araw ng buwan. Ang Hunyo 1, 2 at 3 o anumang unang 3 araw ng buwan ay ang pinakasiksikan na araw sa lahat ng SSS at GSIS branches. Mas mabuti ang pumunta sa ikatlo hanggang ika-4 na linggo ng buwan. Mas kaunti ang tao, mas mabilis ang serbisyo, at mas maayos ang inyong karanasan. Tip 5, dalhin ang inyong notebook o magtala. Kapag nasa branch na kayo, magtanong ng marami. Itanong ang inyong loan balance, ang inyong ACOP status, ang inyong release date para ngayong Mayo, at anumang tanong na nasa isip ninyo tungkol sa inyong pensyon. Itala ang lahat ng sagot para hindi na kailangan pang bumalik. Mga kaibigan, bago tayo magtapos ngayon, gusto ko kayong paalalahanin ng isang bagay na napakahalaga. Isang bagay na maaaring kalimutan sa gitna ng lahat ng numero at detalye na ating napag-usapan. Ang 3,000 na ito at ang bawat piso ng inyong pensyon ay hindi regalo. Hindi ito tulong na nanggaling sa kawalan. Ito ay bunganga ng inyong mga taon ng trabaho, ng inyong mga dekada ng kontribusyon sa SSS at GSIS noong kabataan ninyo, ng inyong mga sakripisyo para sa inyong pamilya, para sa inyong komunidad, para sa ating bansa. Kaya huwag hiyain ang inyong sarili sa pagkuha ng lahat ng inyong mga karapatan. Huwag mahiyang magtanong. Huwag mahiyang humingi ng tulong mula sa inyong mga anak o apo na sabay kayong pumunta sa SSS o GSIS branch. Ito ay inyong karapatan, ito ay inyong naipon, ito ay inyong para. Pero dagdag pa rito, humingi rin kayo ng tulong mula sa inyong mga mahal sa buhay sa pag-check ng inyong My SSS o GSIS Zone account, sa pagtitiyak na nakapag-ACOP na kayo, sa pag-verify ng inyong staggered release schedule. Ang isang simpleng aksyon ngayon, bago mag-Mayo 14, 2026, ay maaaring tiyaking darating ang inyong 3,000 add-on ng walang abala at ng walang delay. Heto ang buod ng lahat ng ating napag-usapan ngayon para sa madaling sanggunian ninyo. Para sa mga SSS pensyonado, ang 3,000 add-on ay kasama na sa inyong regular na monthly pension. Automatic ito. Walang kailangan na gawin maliban sa tiyakin na nakapag-ACOP na kayo at na walang hold sa inyong account. Para sa mga GSIS pensyonado, ang supplement ay inilalabas sa pamamagitan ng staggered schedule batay sa huling 2 numero ng inyong GSIS account. I-verify ang inyong grupo at ang inyong eksaktong release date sa opisyal na GSIS website o branch. Para sa lahat, suriin ang inyong loan balances, kumpirmahin ang inyong ACOP status, gamitin ang My SSS o GSIS Zone online, at bantayan ang mga scammer na gustong samantalahin ang sitwasyon ngayong Mayo 2026. At laging tandaan, ang SSS hotline ay 1455 at ang GSIS hotline ay 0288474747. Para sa anumang katanungan o pag-uulat ng mga scam, ito ang inyong direktang linya sa opisyal na impormasyon. Mga kaibigan, iyon na ang lahat para ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, isang simpleng kahilingan lamang mula sa inyong kaibigan dito, i-like ang video na ito para malaman ng YouTube na kapaki-pakinabang ito at maiparating sa mas maraming lolo at lola na nangangailangan ng impormasyong ito. I-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mawalan ng anumang update tungkol sa inyong pensyon at benepisyo, at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maaaring may lola o lolo kayo na hindi pa nakakaalam ng mga balitang ito ngayong Mayo 2026. Isang share ninyo ay maaaring makapagbago ng kanilang buwan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ninyo ang inyong kalusugan, at tandaan,
Kayo ay karapat-dapat sa lahat ng mabuti. Mahal ko kayo. Paalam,